Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Makakasama natin mula sa Pag-asa DOST Live, si Earl Figuracion. Earl, magandang umaga. Sa inyong lahat at maraming salamat. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes. Bago po tayo magsimula mga kaibigan, atin munang alamin kung ano nga ba ang advisories na inilabas ng Pag-asa kaninang umaga. Simulan natin yan dito sa rainfall na advisory na inilabas ng Pag-asa kaninang 5:18 ng umaga. Magkakaroon nga ng light to moderate rains na occasionally ay maaaring maging napakalakas na pag-ulan dito sa mga bahaging ito ng Rizal, sa San Mateo at Rodriguez. Kasama na rin ang Metro Manila, Cavite at Bataan. Dala nga po ito, ang mga pag-ulan na ito ay dala ng hanging habagat na ngayon ay umiihip dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. Tinataya rin na maaaring magtagal ng higit sa 2 oras sa mga pag-ulan na ito at kung di man magtagal buong araw ay magpapabalik-balik ngayong araw na ito. Ngayon naman ay ating ibaling ang ating atensyon sa updates na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Ang ating tropical depression kahapon na si Inday ay ngayon naging isang tropical storm na kaninang alas 2 ng umaga at ayon kay June Gala. Ito ay nagpapatuloy sa kanyang paggalaw north-northwest sa bilis na 17 kilometers per hour. Ayon din sa kanya, hindi naman ninataya na ito ay papasok dito sa ating landmass o tatama dito sa ating kalupaan, bagkus ito nga ay magpapatuloy sa kanyang paggalaw patungo sa hilaga papalabas ng bansa. Maaari rin na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday mamayang gabi o di kaya ay bukas ng madaling araw. Samantala, sa iba namang balita, ito nga si Tropical Storm Halong na ngayon ay nasa labas ngayon ng Philippine Area of Responsibility dito sa may gawing silangan ay nagpapatuloy sa paggalaw nito patungo dito sa ating bansa. At ayon rin kay Ginoong June Galang, itong ang bagyo na ito ay maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ngunit dito lamang ito papasok sa may southeastern tip o dito nga sa may hilagang silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility at hindi naman tinataya na maaaring tumama dito sa ating kalupaan at magkakaroon lamang ng maliit na epekto sa ating weather conditions. Kung mayroon man tayong update mga kaibigan, ay ibibigay namin yan sa aming mga susunod na ulat at sa aming susunod na mga forecast. Napag-uusapan na rin natin ang ating forecast, atin na ngayong silipin ang lagay ng panahon ngayong umagang ito. Ang hanging habagat ay pinag-iibayo pa rin ng bagyong si Inday na lumakas na ngayong araw at umiihip nga ang southwest monsoon dito sa may malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Pilipinas. Asahan po natin na dito sa mga bahaging ito ng bansa ay magkakaroon po tayo ng pag-ulan at pagkidlat, pagkulog at malakas rin na pagbugso ng hangin. Ang occasional rains ay mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na rin ang Cagayan Valley at Western Visayas. Samantala, dito naman sa natitirang bahagi ng Pilipinas sa may silangang bahagi ng Luzon, silangang bahagi ng Visayas at sa buong Mindanao ay magkakaroon po tayo ng fair weather conditions ngayong araw na ito. Partly cloudy to cloudy skies lamang, still with isolated cases ng rain showers at thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Maaari pong magpatuloy ang mga pag-ulan na ito hanggang bukas ng madaling araw mga kaibigan at dahil nga yan sa paglakas nitong ni Bagyong Inday. Kung hindi man ito naapektuhan directly, kung hindi naman tayo naapektuhan directly ng bagyong ito mga kaibigan, ngunit ang pag-ulan na ating nararanasan ngayong araw na ito ay paglilinaw lamang dahil sa hanging habagat at hindi dahil dito sa bagyong si Inday na ngayon ay unti-unti nang lumalabas ng bansa. Kami magbabalik dala pa ang impormasyon matapos ang isang paalala. Mga kaibigan, ngayong araw na ito ay malakas nga ang pag-ihip ng hanging habagat dito sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas. At dito naman sa may gawing hilagang silangan ay umiiral ang isang tropical storm na si Inday. Ano nga ba ang epekto nito sa ating seafaring conditions? Alamin natin yan sa gale warning na itinaas ng Pag-asa. Makikita po ninyo sa inyong TV screens na ang mga bahaging ito ng Luzon, pati na rin dito sa may Palawan ay magkakaroon po ng rough to very rough seafaring conditions ngayong araw na ito. Ang lahat po ng seaboards ng buong Luzon, ang Hilaga, Silangan at Kanluran, pati na rin dito sa southern part ng Luzon ay magkakaroon po ng wave height na aabot o higit sa 3.5 to 4.5 millimeters at magkakaroon po tayo ng malakas na pagbugso ng hangin ngayong araw na ito. Asahan din po natin na maaaring umabot sa 52 to 63 kilometers per hour ang pag-ihip ng hangin at magkakaroon po tayo ng rainy weather conditions dito sa mga bahaging ito ng bansa. Konting abiso na lamang po para sa ating mga mangingisda, mga maliliit na sasakyang pandagat at pati na rin sa ating mga barko. Kung pwede lamang ngayong araw na ito ay huwag po muna kayong lumarga at maglayag dahil magiging delikado nga po ang ating seafaring conditions. Pagkalabas po ng bagyong si Inday ngayon sa ating bansa ay maaaring matanggal na
ang gale warning na ito dahil hihina na rin naman ang hanging habagat. Pero sa ngayon po mga kaibigan, kung maaari lamang ay umiwas po tayo sa sakuna at sa posibleng aksidente na dalhin nitong rough to very rough seafaring conditions na ito. Samantala, maiba naman po tayo. No? Ngayon nga ay papatapos na ang buwan ng Hulyo at huling araw na ng buwan na ito. Magbalik tanaw po tayo sa mga cyclones o sa mga bagyong dumaan dito sa ating bansa nitong nakaraang buwan. Mayroon po tayong 4 na tropical cyclone of varying strengths na pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan na ito. Nagsimula po yan sa bagyong Florita na hindi naman tumama dito sa ating bansa, ngunit lumihis papunta sa bansang Hapon. Ang isa po sa mga tumama dito sa ating Philippine Area of Responsibility o sa ating landmass ay ang bagyong ang si Glenda. Yan po ay noong July 15 at July 16 at ito ay tumagos dito sa may western part o dito sa may eastern part ng Luzon, papunta sa may Central Luzon, National Capital Region at lumabas yan via Bataan at Zambales. At ito nga po ay nagkaroon ng mabilis na paggalaw noong araw na yon. Ang dalawang sumunod po na bagyo, ang bagyong si Henry at ang kasulukuyang si bagyong Inday ay hindi naman tumama dito sa Philippine Area of Responsibility, ngunit nagpalakas po sila ng hanging habagat nung sila ay pumasok dito sa may silangang bahagi ng bansa. Kaya naman ngayong buwan na itong buwan ng Hulyo ay nakaranas po tayo ng maraming pag-ulan nitong mga nakaraang araw. At dahil nga nagkaroon po tayo ng rainfall amount na medyo marami-rami ngayong buwan na ito, ay naitala rin ng Pag-asa ang mga top rainfall dates ngayong buwan na ito. Noong July 15 at July 16, kung saan ito nga po ay dumaan si bagyong Glenda sa ating landmass, ay nagkaroon po tayo ng rainfall na umabot sa 82 mm at 59.4 mm. At noong July 22 naman, dahil sa hanging habagat, ay umiral rin ang pag-ulan na umabot sa 37.2 mm. Ayon kay Ginoong June Galang, sa susunod na buwan yan ay buwan ng Agosto, mari po tayong makaranas ng mas marami pang pag-ulan dahil inaasahang mas lalakas pa ang hanging habagat o ito ay palalakasin pa ng mga papasok na weather disturbance dito sa ating bansa. Kaya naman maghanda-handa na po tayo. Kung maaari lamang ay handa na natin ating rain gear at uminom na ng maraming vitamins para makaiwas sa sakit. Mga kaibigan, yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Please check our social media accounts and our website para sa latest weather information. Mula dito sa Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako ang inyong weather guide, Earl Figuracion. Magandang umaga sa inyong lahat. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Earl, para sa ating silid panahon.